Hi, kumusta mga kababayan? Kung saan mang sulok kayo sa mundo ngayon. Good morning, good noon, good eve- good evening. Yeah, kung saan mang dulo ka sa mundong ito, saang sulok ka man sa mundong ito. Sana nasa magandang kalagayan ka ngayon, as usual, sa mga aking wish for all Filipinos out there. Meron na akong na basa na balita tungkol doon sa charter change pa rin. Sabi nga doon, inapprove na ng House yung economic charter change. Changing the Constitution, particularly yung economic provisions. May apat na congressmen na ayaw. Yun ay one thing in common dito sa apat na kumontra doon is yung mga makakaliwang grupo. Ngayon, parang gusto ko lang mag-comment dyan eh. Hindi ko maintindihan kasi nga itong economic charter change ay para ito sa mabigyan sana ng trabaho. Ma-open up yung economy para magkaroon tayo ng maraming investments at pag maraming investments, maraming trabaho sana dito sa ating bansa. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ng mga makakaliwang grupo. Ayaw ba nila na magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino? Ayaw ba nila na maayos, maganda-ganda naman ang buhay ng mga kababayan natin? Ano ba ang gusto nila? Hindi ko mawari kung ano ba talaga gusto nila sa buhay. Yung ideology ng communism matagal nang wala. Russia, hindi na siya communist. Nasira na nagiba na yung USSR, yung Soviet Republic. Nagkawatak-watak na yung bansa nila. In fact, yung Ukraine is a former member of the Soviet Union. Yung kalaban ng USSR. Parehas naman sila, hindi sila komunista ngayon. Yung China naman, komunista lang sila sa pangalan. Pati Vietnam, komunista lang sa pangalan. Pero in practice, ang economic system nila is capitalism. So hindi ko alam kung para saan talaga yung mga pinaglalaban nitong mga makakaliwang grupo. Hindi ko maintindihan kung para talaga ba sila sa bayan o ano. Ang mga pangalan nila, mga bayan-bayan. Pero hindi ko man nakikita yung kabutihan para sa bayan sa mga ginagawa nila. Ano kaya yun? Anyway, gusto ko rin abangan yung mga sa Senado kung paano ang kanilang decision diyan sa charter change. Sana bago isip nila at sana hindi yung kanilang interest lang ang tinitingnan nila eh. Natatakot lang kasi sila na medyo matatabunan sila ng House dahil sa dami ng House. Ayaw nila ng butuhan na magkasama ang House at saka yung Senate. Kasi nga, one man, one vote lang silang lahat. Siyempre, 24 lang yung senador. 200 yata, mahigit yung congressman. So, wala. Gusto nila separate voting para yung kung ano man desisyon ng House, ng Congress, pwedeng salungatin ng Senate. Kahit 24 lang sila, pwedeng lang i-oppose yung decision ng Senate na 200. Yung Senate kahit 24 lang sila, pwede nilang i-oppose yung decision ng House composed of 200 plus congressmen. Ganun ang gusto nila. Pinoprotektahan lang nila yung kanilang turf or interest. Anyway, may punto rin naman sila. Pero anyway, sana nga hindi yan maging sagabal na i-resolve na lang nila kung paano nila pagbutuhan. Sige, kung separate na. Basta pareha sana yung Senate sasang-ayon din sana sa pagsusulong ng saligang batas. Si Robin Padilla, hindi ko alam kung ano nangyari doon eh. Una, maganda sana kasi talagang pinupush niya yung charter change. Pero parang, ewan ko, ano ba nangyari doon? Nawala.
Ewan ko. So, anyway, mga kababayan, kayo, ano ba sa tingin nyo? Kung meron kayong comments, mag-comment na kayo dito sa aking video. At baka meron akong hindi na cover, meron akong hindi na banggit dito. At pwede natin ma-discuss sa sunod na vlog ko dito. Hanggang dito lang po at salamat sa panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.